Mga ka-clover, sa Feng Shui at tradisyonal na pamahiin ng mga Pilipino, ang paligid ng ating tahanan ay may malaking epekto sa daloy ng swerte, kalusugan at kapayapaan sa pamilya. Isa sa mga madalas binibigyang pansin ay ang mga punong itinatanim sa harap ng bahay. Bagamat ang mga puno ay nagbibigay ng lilim at ginhawa, may ilang uri na itinuturing na malas o hindi kanais-nais dahil sa simbolong dala nila. Ang maling uri o posisyon ng puno ay maaaring humarang ng positibong enerhiya at magdulot ng negatibong epekto sa pamumuhay. Narito ang ilan sa mga puno at prutas sa harap ng bahay na itinuturing na malas. Number 1, puno ng sampalok. Kilala sa pagiging maasim. Sinasabing nagdadala ng asim sa buhay o hindi magandang kapalaran. Madalas ring konektado sa mga lamang lupa sa mga pamahiin. Ang prutas ng sampalok ay maasim at sa Feng Shui, ang lasa o energy ng isang halaman ay may simbolismo. Ang asim ay sinasabing nagdadala ng pangit na daloy ng enerhiya na maaaring makaapekto sa relasyon, kalusugan at swerte. Ang sampalok ay may koneksyon sa malamig o malungkot na enerhiya. Ang itsura ng puno ng sampalok ay kadalasang malalaking sanga, madilim ang lilim, at madalas na inuugnay sa mga espiritu o kaluluwa sa mga lumang paniniwala. Kaya't sinasabing ito ay may yin energy o malamig, mabigat na enerhiya. Hindi ka nais-nais sa harapan ng bahay kung saan dapat ay dumadaloy ang buhay ng yan energy. May simbolo ng kalungkutan o pabigat. May mga pamahiin na ang puno ng sampalok ay sumisimbolo ng kabiguan, kalungkutan o pasanin, lalo na kung ito ay luma at malaki na. Sa ilang kwento ng matatanda, ang ganitong puno ay pinaniniwalaang tinatambayan ng espiritu, kaya't iniiwasan sa harap ng bahay. Ang sampalok ay sumasagka sa swerte. Sa Feng Shui, ang harapan ng bahay or main door ay ang pamunahing daanan ng swerte o qi. Kung may malaki at makapal na puno ng sampalok dito, maaaring harangin ito ang pasok ng positibong enerhiya at sa halip ay magdala ng stagnation o malas. Kung may puno ng sampalok ka na sa harap ng inyong bahay at hindi ito maalis, may ilang Feng Shui remedies para maibsan ang negatibong enerhiya. Kung hindi maiwasan na may puno ng sampalok sa harap ng bahay, dahil sa sentimental na halaga, dilim o legal na rason, may mga Feng Shui remedies na pwedeng gawin para kontrahin ang malas o negatibong enerhiya nito. Number 1, maglagay ng wind scheme. Metal wind scheme na may 6 or 8 rods ay mainam. Ilagay ito malapit sa pintuan o sa tapat ng puno. Nakakatulong ito upang i-dispel ang stagnant or negative energy. Maging kami po ay hindi nawawala ng wind scheme at nakalagay lang po sa aming tapat ng pinto. Isang bagay po ito na makakatulong para maiwasan ang maaaring pumasok na negatibong enerhiya sa ating bahay. Isa sa pinakapaboritong tira ng mga maligno o bad spirit ay puno ng sampalok. Totoo po ito mga ka-clover dahil po sa aming probinsya noong araw ay may napakalaking puno ng sampalok sa harap ng bahay ng aking tiyuhin. At bukod doon sa hirap ng kanilang buhay, hindi sila binayaan agad ng anak. Nabigyan lang sila ng anak yung nagka-menopause na ang kanyang misis. Bata pa naman silang dalawa na nagpakasal. Nasa 20 plus pa lang. Ngunit nabuntis lang po yung kanyang misis ay nasa 40 plus na. Yung misis po yun ng tiyuhin ko ang sinasabi ko rito. Kaya po matatawag po ang kanilang baby na menopausal baby na.
So, ang nangyari po mga ka-Clover, nawala rin po yung baby nila. Ibig sabihin po ay patay na po yung baby nung kinanganak ng kanyang misis. Walang sino mang makapagsabi kung anong dahilan kung bakit nawala yung kanilang sanggol. Kundi may isang tao pong nagsabi na hindi maganda ang puno ng sampalok sa harap ng bahay. At ang tao nakapagsabi noon ay isang manggagamot po na magaling doon sa aming probinsya noon. At dapat magpahanggang ngayon, niwalaan po natin yan. Dahil may simboliko po at kahulugan ang puno ng sampalok. Kaya dahil sa puno ng sampalok na iyon at nang nabanggit ng isang magaling na manggagamot noon sa amin, ay pinabawasan nila ang sanga ng puno ng sampalok dahil sobrang laki po kasi ng puno ng sampalok na yon. At isa pa, mismong manggagamot din ang nagsasabing yon ang nararamdaman niya na meron na pong nakatira doon sa puno ng sampalok na iyon. Na sinasabi niyang na sila po ang nagpapahirap sa buhay ng mag-asawa. Number 2, ang puno ng santol. Ang puno ng santol ay itinuturing na malas sa harap ng bahay sa ilang paniniwala sa feng shui at pamahingin. Hindi dahil sa itsura lang kundi dahil sa enerhiya, simbolismo at epekto nito sa daloy ng chi o life energy. Bakit itinuturing na malas ang puno ng santol sa harap ng bahay? May mga matinik na bahagi. Ang sama o tangkay ng santol ay may tinik. At sa feng shui, ang mga tinik ay simbolo ng sakit, conflict at balakid. Kapag nasa harapan ito ng bahay, sinasabing pinapasok nito ang sharp, painful energy na maaaring magdulot ng hindi pagkaunawaan, stress o problema sa tahanan. Matigas at mabagsik ang energy. Ang santol ay may matigas na kahoy at matapang na presensya kapag fully ground. Ayon sa feng shui, ang mga punong may sobrang strong presence sa mismong harap ng bahay ay maaaring humarang sa positive chi at magdala ng heavy energy. Madalas itong ginagamit sa pagtaboy ng espiritu. Sa ilang lokal na pamahiin, ginagamit ang dahon ng santol sa mga ritual para sa pamontra ng masamang espiritu. Kaya adalasang iniiwasan itong itanim malapit sa bahay dahil sa koneksyong ito. Kapag nasa harapan ito, maaaring sumagka sa daloy ng banayad at positibong enerhiya. Simbolo ng bunga. Bagamat matamis sa loob, ang bunga ng santol ay maasim ang balat kaya sinasabing ito ay sumisimbolo ng mga bagay na mahirap abutin o may halong problema bago makuha ang tamis ng buhay. Ito ay taliwas sa feng shui ideals ng smooth energy flow at kasaganahan. Sa madaling salita, ang puno ng santol sa harap ng bahay ay sumisimbolo ng hadlang, stress at matinding energy na maaaring makaapekto sa kalusugan. Kaya kung nais po nating magtanim ng puno sa ating harap ng bahay, marami naman pong maswerteng puno kagaya ng mga citrus fruits, money tree, bamboo at iba pa. Relasyon at kabuhayan. Sa feng shui, mas mainam kung ang mga tanim sa harapan ng bahay ay may masigla, masaya at welcoming na enerhiya. Hindi masyadong tinik, mabigat o madilim. Ito po ang isang kwento mga ka-Clover na totoong-totoo po. Kasi nung kami pong mag-asawa noon, bago pa lang kami mag-asawa, nakahamuhan po talaga yung aking mister. Isa po siyang driver. Dahil mahirap lang po talaga ang buhay namin noon mag-asawa. Pero ang boss po ng asawa ko noon ay kamag-anak din nila. Kaya alam na alam ng asawa ko kung anong buhay meron ang boss niya noon. Dahil sa tagal po niya nagtrabaho doon. Mayaman po talaga ang mag-asawa. Pero hanggang sa tumanda po ang mag-asawa, hindi po talaga sila nagkaroon ng anak. At natatandaan ko po nung bago pa lang sila mag-asawa kung saan po sila nakatira, may puno po sila ng santol sa harap talaga ng bahay nila. At nalaman namin na wala na po yung puno ng santol na yon sa harap ng bahay nila kasi iba na po yung may-ari ng bahay.
tinanggal na po nila ang punong santol na yon kasi malapit lang po ang bahay na yon dito sa tinitiran din namin ngayon. Kaya nakikita pa po namin. Wala naman talaga makakapagsabi kung yung puno ng santol na yon ang dahilan ng hindi pagkakaroon ng anak ng mag-asawa. Pero maaari din po. Dahil nga masama ang puno ng santol sa tapat ng bahay. Kaya nga po, yun ang sinasabi ko sa inyo mga ka-Clover, hindi lang po dahil sa pera, dahil sa pag-unlad ng ating buhay ang pamahiin, feng shui at kasabihan. Na yun ang sinasabing may magandang nangyayari sa pamilya at meron namang hindi maganda. Ayon po sa aking research, napakarami po talagang mga bagay. Maraming puno ang bawal po sa ating harapan ng bahay. Pero hindi ko po ito sa inyo masasabi lahat sa isang video lamang. Kasi sobrang napakahaba po. At gusto ko po sa inyo, uulitin ko, gusto ko pong mag-share sa inyo ng mga video at kaalaman ko po na kompleto po. Hindi yung sinasabi ko lang yung isang bagay na ito na malas or maswerte pero wala naman akong paliwanag. Kung ano ang kahulugan at simbolismo. Marami pa po tayong mga puno at halaman na malas at maswerte. Bagamat mahalaga ang mga puno sa ating kapaligiran, hindi rin masamang isaalam-alang ang mga paniniwala at prinsipyo ng feng shui pagdating sa kanilang lokasyon, lalo na sa harapan ng ating tahanan. Ang inang uri ng puno ay maaaring makaapekto sa daloy ng positibong enerhiya, kaya't mahalagang maging mapanuri sa ating pagtatanim. Sa huli, ang balanse, linis at tamang ayos ng paligid ang susi sa pag-akit ng swerte, kasaganahan at kapayapaan sa ating buhay. Tandaan, hindi masamang sumunod sa gabay ng feng shui, lalo na kung ito'y para sa ikabubuti ng ating tahanan at pamilya.